Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Paano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Pare Koy, kumusta ka na? Si Pare Koy mo to. Oh, Martin, ikaw na ba yan? Oo naman, pare. Nagbago ba ang boses ko? At hindi mo ako nabusisa? Hindi naman. Hindi ko lang inasahan ang tawag mo ngayon. Oh, kumusta na? Nasaan ka na ngayon? Ang tagal mong hindi nagparamdam. Oo nga eh. Abalang-abala ako masyado sa negosyo ko, pare ko. Oh, ano bang atin? Heto, kararating lang ng Pilipinas. Oh, talaga. Naririto ka ulit sa atin. Ang swerte mo talaga sa buhay, pare. Biyahe lang ang biyahe. Ikaw naman kasi, kung tinanggap mo na ang alok ko sa'yo, baka nakailang biyahe ka na rin ngayon. O ano, gusto mo? Tiba-tiba ka sa negosyo ko, pare ko. May trabaho ako, pare. At nagkataon ang trabaho ko kontra sa negosyo mo. Bakit? Ibabandera mo ba sa mga kasamahan mo ang negosyong ibibigay ko sa'yo? Magiging milyonaryo ka nito, pare ko. Hindi ka basta-basta masasaktan kung marami kang pera. Kuwan kasi, pare. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Marami nang yumaman sa ganitong negosyo. Tingnan mo ko. Kailan lamang halos mamulubi ako sa kalye para lang may makain. Pero sino na ako ngayon, pare? Tinitingalang negosyante na ako ngayon. Pare, pagdating sa bagay na yan, pas muna ako. Balato mo na lamang sa akin yan, pare. Okay. Basta magsabi ka lang kung gusto mo. Siya nga pala. May welcome party sa bahay. Pumunta ka. At huwag mong sabihing tatagi ka na naman. Dahil magtatampo ako sa'yo. Sige. Kailan ba yan, pare?
Yan ang gustong gusto ko sa'yo, pare ko. Laging oo ang sagot mo sa akin. Basta ikaw, pare. Lahat ng hihilingin mo, pagmimigyan kita. Huwag lamang sa sinasabi mong negosyo. Saan ba tayo pupunta? Ha? Mabel, kailan pa ang huli mong bili ng damit at sapatos po? Noon pa pong Christmas, ma'am. Ano? Noong pang Christmas? Anong banda ngayon? Agosto na. Hindi ka pa rin nagsha-shopping. Saan mo nilalagay ang sahod mo? Malaki-laki na rin ang tinanggap mong sahod sa akin, Inuuna ko pa po kasi ang pangangailangan namin sa bahay at mga gamot ng mga magulang ko at tuition fee ng kapatid ko. Ang mabuti pa, pumasok kayong dalawa ni Nathan sa butik na nasa harapan natin. Mamili kayo ng gusto ninyo. Ho? Pumasok muna kayo sa butik na yan at mamili kayo. May kakausapin lamang ako sa cellphone. Sige na. Pumasok na kayo para pagkatapos kung makausap yung tao aalis na tayo. Ano raw ang gagawin natin dito? Hindi ko nga siya masyadong naintindihan eh. Basta ang sinabi niya, mamili daw tayo ng lahat ng gusto natin. Ano? Mamili tayo ng lahat ng gusto natin? Oo. Bibili tayo ng magugustuhan natin. Yun ba ang gusto mong sabihin? Yan nga ang naintindihan ko. O di, mamili ka ng gusto mo. O ikaw, hindi ka ba mamimili? Ano? Pamimiliin mo lamang ako ng lahat ng gusto ko? Ayoko nga. Papagurin mo lamang ko sa pamimili. Hindi ko naman maiuwi dahil hanggang sa pili lamang gagawin ko. Ikaw, kung gusto mong paguri lang sarili mo, di ikaw lang. Nakapili na ba kayo? Ha? Nasaan ang mga pinamili ninyo? Wala po. Ano? Hindi ba't sinabi kong mamili na kayo? May mga nakita naman po kaming magaganda. Pero hanggang window shopping lamang ang ginawa namin dahil wala po kaming perang pambili. Matagal pa po ang sahod namin ma'am. Bakit? Sinabi ko bang babayaran ninyo? Ang sabi ko, mamili kayo ng lahat ng gusto nyong damit o sapatos at ako nang bahalang magbayad. Ho? Sige na, Mabel. Mamili ka na ng gusto mo. At Nathan, halika. Ako na lamang ang mabibili ng para sa'yo. Para madali. Pagnoy, yung mga touchy case, dahil handa mo na ba? Boss. Hawak-hawak ko na, attorney. Itigil mo muna yung sasakyan. Beto, dito na tayo. Ayos na lang kayo, ha? Ngayon lamang tayo magmi-meeting sa lugar na ito. Hindi natin alam kung may nakakalat na CCTV camera dito. Ikaw, Bentong. Ikaw ang driver. Ayos to ka rin. Pagkahawak ni Buknoy ng epektos, pasibatin mo kagad ng kotse. Apo! Tulad ng sinabi ko sa inyo, mag-aabutan kayo ng sabay ni Mr. Rong
iaabot sa iyo ang epektos. At iaabot mo naman ang atachikis na may lamang 2 milyon. Maliwanag ba? Apo, Tony. Maliwanag. May paparating at nagblibling ang ilaw ng sasakyan. Iyan ang sigurong palatandaan na si Mr. na yan. Oh, mga bata! Alis na kayo! Magaganda tong damit na pinamili ni Ma'am Sofia para sa akin. Akala ko, si Nathan lang ang bibilhan niya. Yung pala, pati rin ako at si Mabel ay binilhan niya. Sa bagay, para hindi nga naman halata. Ang intercom. Tumatawag na naman si Ma'am Sofia. Teka nga at susagutin ko. Hello, Ma'am. Ma'am, hello. Anong ginagawa ng dalawa sa labas? Ha? Sinong dalawa, Ma'am? Sino pa? Di si Mabel at Nathan. Naririto lang sila sa loob ng bahay kanina, Ma'am. Oh, anong naririyan sa loob ng bahay? Nakikita ko sa camera ngayon na nasa labas sila ng bahay. Nasa hardin. Oo, sandali lang kung gano'n at pupuntahan ko sila. Sige. Papasukin mo na sila sa loob ng bahay. Baka kung ano pang gawin ng dalawang yon sa labas ng bahay. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ni Ma'am Sofia. Biruin mo siya talagang nagbayad ng bestida na napili ko. At hindi lamang yon, siya pa talagang kumuha ng accessory ng bestidang yon. Ako nga ang dapat magsabi niyan. At least ikaw, dati nang mabait. Ako parang biglang bumait. Nakakapanibagong kanyang ugali. Hindi kaya na-aksidente na naman si Ma'am. At hindi na naman ako matandaan kaya siya bumait ulit. Huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Bumabait na nga yung tao sa'yo kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Sa bagay, lahat naman ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na magbagong buhay. Siguro, nakapag-isip-isip siya na bahuhin niyang ugali niya at pakikitungo sa akin. Oh, Nathan, Mabel, naririto pala kayong dalawa sa hardin. Opo, Inang. Nagpapahangin lamang kami. Mainit po kasi sa loob. Kahit na. Pumasok na kayo sa loob para hindi kayo mapagalitan. Ho? Sino magagalit sa amin, Inang Syon? Si Ma'am Sofia. Si Ma'am Sophia? Magagalit sa amin ni Mabel? Bakit? Ha? Ang ibig kong sabihin baka kayo mapuya at kung hindi kayo matutulog kaagad. Tignan nyo nga ang oras mag-alas 9 na. Kaya pumasok na kayo sa kwarto nyo para makatulog na kayo ng maaga at papasok pa kayo sa trabaho bukas. Lalong-lalo ka na, Mabel. O di si Mabel lamang ang papasukin nyo dahil siya lang naman ang may trabaho bukas Ang ganda ng pagkakatimpla nitong soup ngayon. Sinong nagluto? Yung bago-bang cook? Hindi ho. Ako ho ang nagluto niyan. Pero pinabantayan ko siya para matuto. Mabuti kong ganon. At kahit paano natatandaan mo na ang mga sinasabi ko sa iyo, Yaya. Oho, Ma'am. Kailangang malaman mo ang lahat ng trabaho dito sa bahay. Dahil hindi lamang Yaya ang trabaho mo, kundi ikaw na ang mayordoma dito. Mayordoma na ako, Ma'am? Oo naman. Matanda na ako.
na lagi mong inaalagaan. Binata na rin yung alaga mo, o sino pang aalagaan mo. Di maging mayordomo ka na lamang dito sa bahay. At bilang katiwala ko, dapat alam mo na ang mga ayaw ko at gusto ko. Para alam mong ituro sa mga baguhang kasambahay. Inang, alisin mo na ako. Oh, Anak, halika muna rito at naririto si Ma'am Sofia. Magbigay galang ka naman. Magandang umaga po, Ma'am Sophia. oh. Bihis na bihis ka yata ngayon, Nathan. Saan ka pupunta? May pupuntahan lamang po ako, ma'am. Maaari ko bang malaman kung saan ka pupunta? Pupunta po ako sa presinto. Ano? Pupunta ka sa presinto? Anong gagawin mo sa presinto? May problema ba? Wala ho. Oh, kung gano'n, anong gagawin mo doon? Ngayon po kasi ang first day ng trabaho ko. Ano? First day ng trabaho mo? At sa presinto ka pa magtatrabaho? Opo. Nag-apply ka ng trabaho nang hindi mo sinasabi sa akin? Kon po kasi, ma'am. Hindi ho ba dapat ay magtatrabaho na ako dahil graduate na po ako? Oo. Pero bakit naman? Nagdidesisyon ka nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Ho? Saan ka ba magtatrabaho? Sa presinto nga po. Yaya, kausapin mo ang lalaking ito. Kumikilos na naman na mag-isa nang hindi sinasabi sa akin. Maghahanap pala ng trabaho. Bakit hindi sinasabi sa akin? Nakaligtaan niya siguro. Sige! Kampihan mo na naman ang lalaking yan. Kaya lumalaki ang ulo. Dahil lagi mo kinakampihan. Ang totoo niyan pinag-report na siya ngayong sa kanyang trabaho. Alam mo na palang pinag-report na siya sa trabaho. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Nagkataon kasi ma'am, naabala rin ako masyado. Sa tuwing tinatangka kong kausapin ka sa kwarto mo, ay tulog ka na. Hindi ko man lang masabi habang kumakain ka dahil baka ako magagalit ka. Saan ka mo siya magtatrabaho? Sa presento nga, dahil inirekomenda siya ng dati niyang kaklase sa kolehiyo. Hindi ako papayag na sa presinto magtatrabaho si Dayton. Kaya't huwag mong palamasin ang lalaking yan. Ano? Hindi ako lalabas ng bahay? Inang naman, anong gagawin ko dito sa loob ng bahay? Gusto ko pa kasing kausapin ni Ma'am Sofia Ma'am Sophia na naman? Inang, ano ba talaga tayo dito? Trabahador ba talaga tayo dito o alipin? Anak, huwag ka kang magsalita ng ganyan. Ano po ang tawag niyo sa ginagawa ni Ma'am Sophia? Pinapakialaman niya tayo, lalo na ako. Iyo, ang gusto lang naman ni Ma'am Sofia ay malaman niya kung ano ang nangyayari sa iyo. Bakit po? Siyempre, naririto tayo sa loob ng kanyang pamamahay. Kaya gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Ang gusto kong ipaunawa sa inyo noon pa, Inang. Habang naririto tayo sa kanyang pamamahay, ay hindi maiwasang hawakan niya tayo sa leeg. Anak, hindi mo kasi naiintindihan. Inang, naiintindihan ko po. Gusto niya tayong maging sunod-sunuran lamang sa kanya. Anak, mas mabuti siguro kung mag-usap na lang kayo ni Ma'am Sofia. At bakit pa, Inang? Natapos na ako ng kurso ko. Ibig sabihin, pwede na akong magtrabaho ayon sa kursong kinuha ko. At ito na nga, may trabaho nang naghihintay sa akin. Ano pa ho ba ang gusto niyang mangyari?
bilang pagbibigay galang mo sa kanya na pinagkakautangan mo ng loob, ay karapatan din niya na malaman kung anong nangyayari sa iyo. Okay, muli ko kayong pagbibigyan, inang. Pero hanggang doon lamang gagawin ko. Ang ipaalam sa kanya na gusto ko nang magtrabaho ayon sa kursong kinuha ko. May trabaho ko na pala. Hindi mo malang sinabi sa akin. Magkasama pa tayo nung isang araw. Pasensya na po, ma'am. At nawala po sa isipan ko. Okay. Anong plano mo ngayon? Nag-graduate ka na ng kolehiyo. Magtatrabaho na nga po ako ayon sa kursong kinuha ko. Ang maging pulis. Opo. At may trabaho na nga po ang naghihintay sa akin. Nakausap ko na po ang hepe ng pulis. Maghanap ka na lamang ng kahit anong trabaho. Huwag lamang ang pagiging pulis. Ano ang gagawin ni Nathan gayong pinipigilan siya ni Sofia na magtrabaho? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.